Sabi nila, ang mga oportunidad daw sa buhay hindi dapat pinapalagpas. Kaya naman nung nagkaroon ako ng oportunidad, talagang kinagat ko na at hindi ko na pinakawalan pa. Magandang araw po sa inyo, Miss Yen. Ako nga po pala si Gary. Isa po akong tubero dito sa barangay namin at madalas ang mga suki ko ay yung nasa malapit na subdivision sa kabilang barangay. Meron pa akong kinakasama na si Jessie. Buntis po siya ngayon, kaya naman kailangan ko talagang mag-extra kayod para sa panganganak niya. Isang araw, may nagpatawag sa akin para daw ayusin ang tubo sa banyo ng isa sa mga nakatira doon sa subdivision. Pagpasok ko pa lang sa gate, ay rinig ko na ang pagbubunga nga ng babaeng nakatira doon. Ano ba naman yan, Mando? Pinagdadamutan mo na ba ako? Wala man lamang ba talagang 10,000 ipapadala mo sa akin? Sabi ko sa iyo, di ba? Meron akong gustong bilhin. Alahas, gold. Yun ang magandang pang-investment. Ano ka ba naman? Panay ang talak niya. Kaya naman kahit kumakatok na ako sa pintuan niyang nakabukas, ay hindi niya pa rin ako napapansin. Ma'am? Tawag ko sa kanya. Nilakasan ko ng boses ko na sinasayang ang oras ko kakatalak niya. Oh, hello. Ikaw ba yung gagawa ng tubo ng banyo namin? Pansin kong binabaan niya lang ng tawag ang asawa niya at hindi siya nagpaalam dito. Opo ma'am, ako nga po. Gary nga po pala. Inabot ko ang kamay ko at tinanggap naman niya yun. Lorna, tawagin mo na lang akong Lorna. Mukhang magkaedad lang naman tayo. Halika, pasok at ituturo ko sa iyong banyo namin. Pansin kong mag-isa lamang siya doon sa bahay at base sa mahalimuik na amoy ng pabango niya, sigurado akong isang OFW ang asawa niya. Hindi naman po sa pagkamayabang, Miss Yen. Pero kahit hindi ako kagapuhan, pagdating sa pagiging matinik sa mga babae, expert po ako dyan. Kaya naman, unang kita ko palang kay Ma'am Lorna, alam ko nang kulang siya sa atensyon ng asawa niya. At siya yung tipo ng babaeng may pagkaambisyosa. Habang ginagawa ko ang tubo sa banyo niya, ay panay ang kaning pagkuda. Ay, wala nang ang oras sa akin kung tumawag. Tuwing gabi lang, tapos mahaba na yung kalahating oras. Babawi na nga lang sa pagbibigay ng pera, hindi pa magawa. Nakakainis. Malaki naman kinikita niya pero pakiramdam ko pinagdadamutan niya ako. Ma'am, pwede ko po bang itanong? Nasa magkano po bang allowance niyo per month? Bakit naman kayo pinagdadamutan ng asawa ninyo? 30,000 lamang binibigay niya sa akin. Nandun na lahat-lahat ang pangangailangan ko. Kailangan ko yung pagkasyahin. Humalukip-kip pa siya, sabay irap. Sa isip-isip ko, 30,000? Napakaluho naman ng babaeng ito. Si Jessie, kapag binibigyan ko ng 10,000 sa isang buwan, tuwang-tuwa na. Buntis pa yun ha? Samantalang siya, sarili niya lamang ang kaning iniisip. Naku ma'am, nagagawa niyo pong pagkasyahin yun. Sa ganda mong yan ma'am. Panigurado akong alagang-alaga mong sarili mo. Siyempre magpapaderma ka pa. Magpapaayos ang buhok at mga kuko. Hindi sasapat yun. Pambobola ko sa kanya. Ayun na nga, diba? Buti pa ikaw, Gary, naiintindihan mo. Samantaling yung magaling na si Mando, ang sabi niya luho lang daw yun. Ang sabi niya kahit naman hindi ko gawin yun, okay lang sa kanya. Ay sa akin hindi okay. Ay, sanay na ako sa ganito. Bakit pa ako titipirin? Ganito lang kasi yan, ma'am. Kung nakilala mong babae at nakita mong nasa una pa lang, maayos siya sa sarili niya. Nakikita mo kung ano yung mga gastos niya. Dapat tustusan mo yun. Kasi yun ang pangangailangan niya. Yun yung nakasanayan niya. Bakit mo iibahin? Kung hindi mo kayang tustusan, wag mo na lang siyang pakialaman, di ba? Wag mo nang ligawan. Napangiti siya agad. Kumagat sa pambobola ko ang gaga.
Ay, ayun na nga, Gary. Tapos ngayon parang kasalanan ko pang inaalagaan kong sarili ko. Alam mo, ma'am, kung ako ang asawa mo, habang buhay kitang paglilingkuran. Napahagikhik siya at nagtakip pa ng panyo sa bibig. Bago ako umalis, ay pinagmeryenda niya ako. Minigyan pa ako ng malaking tip at kinagabihan ay nakatanggap pa ako ng text mula sa kanya. Tuloy ang pambobola ko sa gagang si Lorna. Sa totoo lang, Miss Yani, rinding-rindi ako sa boses niya habang nandun ako sa bahay nila. Lahat na yata ng pwede kong marinig na klase ng reklamo narinig ko. Kahit na sa maikling oras na nandun lang ako. Pero alam ko kasi kung anong klaseng babae siya, kaya pinagtsagaan ko yun. Yung mga tipo ni Lorna ang gustong-gusto kong nilalapitan. Bumubuo sa isang asawang uhaw sa atensyon at madaling bulahin yung mga tipo nila, yung uto-uto at madaling gamitin. Doon po nagsimula ang pagkakamabutihan namin ni Ma'am Lorna, Miss Yen. Napapadalas po ang pagpunta ko sa bahay nila. Siyempre, nagtatakang kinakasama kong si Jessie kung bakit palagi akong umaalis ng bahay. Kahit hindi naman ganun kadalas na may nagpapatrabaho sa akin. Love, parang napapadalas ka sa may subdivision Nasira na ba lahat ng tubo nila? Baka mamaya sinisira mo na yung mga tubo dun para may trabaho ka. Biro niya. Niyakap ko si Jessie at hinimas ang kaning tiyan. Hindi baliw ka talaga. Meron kasing isang kliyente doon na mag-isa lang sa bahay. Tapos babae pa. Kailangan niya raw ng mga gagawa ng pagkukumpuni sa bahay niya. Magtatanong kung may kakilala ako. Siyempre ako lang nagpresenta Sayang din yun. Mukhang galante pa naman. Teka, yan ba yung nagbigay sa'yo ng malaking tip nung nakaraan Yung Lorna ba yun? Oo, love. Yun nga. Sayang naman yung extra, di ba? Alam mo namang malapit ka ng mga anak. Salamat, love Hindi man lang ako makatulong sa'yo. Ano ka ba, love? Di ba sabi ko naman sa'yo, wala ka pong poproblemahin na kahit ano? Ako ang bahalang dumiskarte sa lahat. Basta ikaw lamang dito sa bahay magpahinga at alagaan mo si baby. Magpaka-healthy kayong dalawa, Iyakap ko siya sa kahinalikan sa pisngi. Miss Yenny, kahit na napakaluko-luko ko po pagdating sa ibang babae, kapag asawa ko naman ang usapan diyan lumilitaw ang tunay na pagkalalaki ko. Mahal na mahal ko po si Jessie at hindi ko kayang makita siyang nahihirapan. Mula nang sumama siya sa akin at nagsama kami sa iisang bahay, ipinangako ko sa kanya na gagawin ko ang lahat para makapamuhay siya ng komportable. Hindi man marangya, pero komportable. At gaya nga ng sabi ko, gagawin ko ang lahat para maibigay lamang yun sa kanya. Kahit pa ang panggagamit ng ibang babae. Dahil po sa madalas sa pag-uusap namin ni Lorna sa cellphone, ay niligawan ko na rin siya sa pamamagitan ng text. Sinimulan ko na rin siyang dalhan ng paborito niyang suman sa tuwing dadalawan ko siya sa subdivision. Miss Kenny, gaya nga po ng sabi ko kanina, si Lorna po yung tipo ng babaeng marupok. Kaya naman hindi nagtagal ay kaagad na rin akong sinagot. Nakakainis talaga tong biyanan ko. Lahat-lahat pinapakailaman. Gusto ba namang nasa kanya isa ng sahod ng asawa ko? Pagkatapos sa kanya ako hihingi ng pera? Nagulat ako sa sinabi ng yun. Ano? Hindi pwede yun. Aba, ikaw ang asawa Tsaka hihingi ka ng allowance sa kanya? Ano ka, bata? Panunulsul ko. Yumakap siya sa braso ko at sumandal sa balikat ko. Yun na nga di ba? Parang tanga talaga tong biyanan ko Tumanda lang pero yung utak hindi pa rin gumagana. Nakakairita. Kung gusto niya palang ipagdamot yung anak niya, di sana silang dalawa yung nagpakasal. Oh, tama na ang pagiging stress. Halika nga at mamasahiin ko yung noo mo. Sayang naman ang pagpapaderma mo kung magkakaringkas ka lang din. Dahil sa magaling mong biyanan. Napaupo kami noon sa sala. Humiga siya sa hita ko at sinimulan kong masahiin ang kanyang noo. Ay nako, buti ka pa talaga, Gary, na iintindihan mo ako. Yung asawa ko sa tuwing irereklamo ko ang nanay niya,
Sinasabi lamang ng matanda na. Kaya pagpasensyahan ko na. Nakakainis kaya. Hanggang kailan pa ba ako magpapasensya? Bakit naman kasi ang tagal maglaho ng matandang yun sa mundong ito eh? Baliw. Yan ang tingin ko kay Lorna. Napakaganda na ng buhay niya. Napakasagana na. Tapos hindi pa niya kailangang magtrabaho. Magagawa niya lahat ng gusto niya at wala naman siyang anak na inaalagaan. Pero wala siyang ginawa sa buhay niya kung hindi magreklamo ng magreklamo. Buti na lang talaga nandyan ka, Gary. Kahit papaano nababawasan yung lungkot ko. Napapaligaya mo ako tapos palaging nakikinig ka sa mga rant ko. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, Gary. Huwag mo kong iiwan, ha? Oo naman, Lorna. Hindi kita iiwan. Ako lang ang nakakaintindi sa'yo. Kaya asahan mo. Nandito lang ako lagi kapag kailangan mo. Oo nga pala. Nahihirapan na ako magpunta palagi dito, ha? Dahil nakabisikleta lang ako. Kailan ba tayo bibili ng motor? Sabi mo, kukuhan mo ako ng hulugan, hindi ba? Oo, hinihintay ko lang pang down payment ko. Tagal kasi magpadala ng asawa ko eh. Dahil nga nanggugulo yung nanay niyang magaling. Hayaan mo bukas, pupunta na tayo doon. Sisiguraduhin kong makukuha ko yung pera ngayon. Dahil sa mga allowance na binibigay sa akin ni Lorna, ay halos makumpleto ko na ang mga pangangailangan sa panganganak ng asawa ko. Mga diaper, lampin, mga gamit ng baby, at kung ano-ano pa. Pati ng mga gatas. Madalas din niya akong regaluhan ng mga sapatos, damit at alahas. Isang sabi ko lamang kay Lorna ay ginagawa niya kagad ang paraan para maibigay ang gusto ko. At habang nasa ganun kaming sitwasyon, sinisiguro ko rin na hindi niya kakayaning mawala ako sa buhay niya. Ginagawa ko ang lahat ng pambobola, lahat ng pakikinig sa mga hinanaing niya, at reklamo kahit rinding-rindi na ako para masigurong sa akin na siya dedepende pagdating sa mga ganong klaseng bagay. Pero sabi nga nila, Miss Yen, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya naman bago pa mangyari yun, sinisiguro ko nang makukuha ko na lahat ng pwede kong makuha mula sa kanilang mag-asawa. Lorna, baka naman pwede mo akong bigyan ng pangpuhunan para sa bigasang gusto ko. Kasi hindi na ako nakakapagregalo sa'yo. Siyempre kung ang pagiging tubero ko lang naman ang aasahan ko, wala naman tayong kapupuntahan yan. Gusto ko sanang magkaroon ng pagkakakitaan para naman sa susunod kapag ako ang pupunta dito, hindi puro suma ng dala ko. Para mabigyan din kita ng mamahaling regalo, gaya ng ginagawa mo sa akin. Hinawi ko pa ang buhok niya at inipit yun sa likod ng tenga niya para mas maging sweet ang tagpo. Carrie, ang swerte ko talaga sa'yo. Napaka-sweet mo at iniisip mo talaga yung pang long term. Ay, sana ikaw na lang talagang asawa ko, no? Huwag kang mag-alala. Gagawan ko yan ng paraan. Pero sa ngayon, kumalma muna tayo, ha? Kasi lagi nakikita ng biran ko yung motor mo sa tapat ng bahay namin. Kung sino daw ba ang nagpupunta. Eh, anong sabi mo? Baka mahuli tayo niyan, ha? Siyempre sabi ko may pinapagawa lamang ako dito sa bahay. Tapos dinamahan ko na yung asawa ko na umuwi na siya. Para hindi ko na kailangan pang maghanap ng iba pang lalaki. Para mapagtulong sa mga gawain sa bahay. Tapos, dinadramahan ko na rin, no? Lorna, baliw ka ba? Eh paano pag umuwi nga talaga yung asawa mo? Paano na tayo? Ano ka ba? Kilala ko yun, no? Hindi yun basta-bastang uuwi. Mukhang pera yun. Sigurado ka dyan? Alam mo namang hindi ko kaya kung hindi na tayo magkikita ng madalas. Malulungkot ako noon. Paglalandi ko sa kanya. Nasa gitna kami ng paglalampungan nung tumawag ang asawa niya. Inis niyang sinagot to at sinimulan na ng mga pagbubuliwan ng asawa niya. Magsisimula na daw kasing hatiin ng asawa niya ang perang padala nito sa kanya at sa nanay niya. Pero syempre, hindi pumapayag si Lorna. Dahil bukod sa sarili niya, pati ako ay tinutustusan niya na ngayon. At hindi niya alam na pating asawa kong bagong panganak at ang sanggol namin, siya rin ang gumagastos. Nakikinig lang ako sa pagdidiskusyon nilang mag-asawa. Kinukumusta lang pala siya ng asawa niyang Seaman pero puro paninigaw, pambubulyaw at masakit na salita ang binabato ni Lorna.
Napakatanga niyan talaga. Nakatagpo na siya ng lalaki na handang-handang ibigay ang lahat sa kanya, pero sinasayang niya pa. Lorna, bago ako umalis, may inuman kasi kami ng barkada eh. Baka pwedeng humingi ako sa'yo ng pang-inom para naman makapag-relax. Pagod ako sa trabaho ko eh. Asus, hayan, biglang nagiging malambing kapag may kailangan. Oy, palagi naman akong malambing sa'yo ah. Grabe ka. Oo na, eto, okay na ba tong 500? Medyo marami kasi kami. Tapos ako yung taya ngayon. Kamot ulo kong sabi. Pwede ba yung 2,000? Ay, no, sige na nga. Pero kiss mo ako bago ko umalis ha. Sus, kiss lang pala eh. Kahit higit pa sa kiss, walang problema. Kinindatan ko pa siya. Pag-alis ko sa bahay niya, ay dumiretso ako sa grocery store. Dahil nga bagong panganak si Jessie, ay marami-rami kaming pangangailangan. Mabilis kong hinanap ang mga pagkain gustong kainin ng kinakasama ko. Gusto ko kasing siguraduhin na nakakain niya lahat ng cravings niya. Tapos, bumili na rin ako ng gatas at diaper, pangdagdag sa stocks ni baby. Ayoko kasing maubusan ng anak ko, kaya kahit marami pa, patuloy lamang ako sa pagdadagdag ng mga stocks niya. Paglipas mo ng 2 buwan, sa wakas, nakuha ko rin ang hinihingi kong pampuhunang bigasan kay Lorna. Pero sa 2 buwan, ay doon rin po tuluyang nabunyag ang tinatago naming sikreto. Nakahiga kami noon sa kama nilang mag-asawa habang kumakain ng ice cream at nanonood ng movie nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at tumambad sa amin si Mando, ang asawa ni Lorna. Miss Yen, parang malalaglag ang puso ko sa sobrang nervyos at kaba. Galit na galit ang asawa niyang lumapit sa amin. Pero ang hindi ko inaasahan hindi pa man nakapagsalita ito, ay mabilis nang bumangon si Lorna at pinagduduro ang asawa niya. Kasalanan mo to, Mando. Wala kang karapatang husgahan ako at wala kang karapatang magalit. Halos mabasag ang eardrums ko dahil sa lakas ng sigaw ni Lorna. Kitang-kita ko pang ugat niyang bumabakas na sa may sentido dahil sa kakasigaw. Ano? Ako pang sinisisi mo, Lorna? Oo, Mando. Bakit? Sino pa bang iba kong sisisihin? Ikaw lang naman ang asawa ko. Pinabayaan mo ako. Sana kung hindi lamang puro pera yung nasa kukote mo, hindi ako maghahanap ng iba. Pero wala eh. Pinipili mong iwan ako. Mas pinipili mong baliwalain ako. Kaya ngayon, wag na wag mong susubukang sumbatan ako. Dahil hindi ko hinihingi lahat ng luhong ibinigay mo sa akin. Mas pinili mong ipagpalit ako para sa pera? Tuloy-tuloy ang pag-aaway nilang mag-asawa. Dahil doon, ay nakakuha ko ng tiyempong makalabas ng pinto at dumaan sa likod bahay nila para makatakas. Miss Yen, doon ako nabilib lalo kay Lorna. Sira ulo talaga siya. Pati yung mga naririnig kong dinadala niya sa asawa niya, hindi ko kinakaya. Akala ko, nung tumayo siya sa kama, luluhod siya sa harap ni Mando at magmamakaawa. Hihingi ng tawad, pero hindi. Inunahan niya kaagad ang galit at panunumbat. Siya pa talaga tong may ganang mambulyaw. Nakakatakot. Nakakatakot ang mga babaeng katulad ni Lorna. Para silang mga may saltik. Miss Yan, umexit na po ako sa buhay ni Lorna. Ayokong madamay sa gulo nilang mag-asawa. Pero gaya nga po ng plinano ko, bago pa man siya tuluyang maglaho sa buhay ko, ay natigil na po ako sa pagiging tubero. Dahil meron akong sariling bigasan at pinagawan ko pa ng tricycle, yung binili niyang motor. Para sa akin, para maging taga-deliver ng bigas sa mga suki ko. Akala ko po noon ay tuloy na po siyang mawawala sa buhay ko. Pero isang araw, nagulat na lamang ako nang bigla siyang kumatok sa pintuan ng bahay namin. Lorna? Utal-utal kong tawag sa pangalan niya. Agad kong sinara ang pinto dahil baka makita pa siya ni Jessie. Anong ginagawa mo rito? Tsaka bakit ang dami mong maleta? Naglayas ka ba? Gary! Umiiyak niyang sabi. Hinawakan niya ang kamay ko, pero mabilis kong binawi yun.
Gary, tayo na lang. Magsama na lamang tayo. Ano? Baliw ka na ba talaga? Bakit ka pumunta rito? Pinalayas ka ba ng asawa mo? Ingat na ingat akong wag lakasan ang boses ko, Miss Yan. Kahit ang totoo ay gustong gusto ko na siyang bulyawan. Nakakairita talaga ang babaeng to. Pinalayas na ako ni Mando. Nalaman niyang lahat ng ginawa natin, Gary. Please naman, dito na lang ako sa bahay mo. Wala na ako ibang mapupuntahan pa. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at sinubukang yakapin ako pero tinula ko siya. Hindi ko na problema yun, Lorna. Tatanga-tanga ka kasi. Imbis na humingi ka ng tawad sa asawa mo, ikaw pa yung malakas ang loob magalit. Ikaw pa tong matapang. Saan ka pupunta ngayon? Gaga ka kasi. Gary, ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ba sabi mo mahal mo ko? Di ba sabi mo aalagaan mo ko? Na hindi mo ko iiwan? Bakit ka nagkakaganyan, Gary? Lorna, talaga bang bobo ka or lo? May asawa at anak ako. Ginamit lang kita kasi nga utu-utu ka. Nagpapakahirap sa barko yung asawa mo. Pagkatapos, ikaw naman tong napaka-abusado. Wala kang mapapala sa akin. Sirang-sira na nga ang reputasyon mo eh. Gusto mo pa bang dagdagan? Gusto mo bang ikalat sa mga taong kabit ka? Paninakot ko sa kanya. Mabuti naman, Miss Yenny. Pagkatapos kong ipamukha sa kanyang lahat ng kagagahan niya sa buhay, ay umalis na rin siya sa bahay namin. Mabuti na lang din at natutulog doon si Jessie. Kaya hindi niya nalaman ang komprontasyong nangyari sa aming dalawa ni Lorna. Miss Yenny, hindi ko po sinasabing tama ang ginawa ko. At hindi ko po lalong sinasabi na dapat po akong tularan ng iba. Pero gusto ko lamang ibahagi ang kwento ko dahil ito ang nagsisilbing life hack ng pamilya namin para makaahon sa kahirapan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Muli, ito po si Gary.